detalyado. Ayun, no? Gawa. Ayun, no? Salamat na marami, Boss Mark. Oo. Ito na to. Ito yung pinaka nakuha yung tamang lamig na ano. Okay, magandang araw ulit sa inyo mga bossing. Meron tayong ginagawa dito sa ating shop. May gagawin tayo ng mga bossing CRB Gen 2. Okay, yung CRB natin mga bossing, ang reklamo ng ating kliyente, mahina ang lamig sa tanghali. Tapos ang kanyang pan, ang sabi nirekta daw nung gumawa ng radiator. Hindi ko alam kung bakit nirekta. Pagka susi pa lang mga bossing, gumagana na yung dating dalawang pan, no? Tapos yun nga, hindi ganun kalamig sa tanghali. Paki-aircon mo nga. Pag nag-engage din yung compressor mga bossing, may konting ugong ako nararamdaman. So may konti siyang ingay, pero napalitan na ng compressor mga bossing. So may mga resibo yung ating kliyente rito. 3 beses na siya nagpagawa. So hindi na lang natin bubuklatin, basta nagpalit na sila ng compressor, nag-flashing na rin sila, nagpalit na rin ng valve saka ng dryer, pero yun pa rin yung issue mga boss. May problema pa rin siya na hindi ganun kaganda sa lamig sa tanghali. Meron naman siyang reading ngayon mga bossing na 35, tapos walang 150. So kulang ng load ng Freon konti, no? Pero hindi naman siya ganun ka problema kung bakit hindi lalamig ng ganun kalamig sa tanghali doon sa load ng Freon, pero ipupull na natin yan mamaya. Pero ang gagawin natin mga bossing, sa lahat ng mga pinagagalaw nila, tatanggalin ulit natin lahat. Iwawash out natin lahat yan. Check natin isa-isa, magmula kay compressor, kay condenser, kay evaporator. Check upin ulit natin, no? Tapos yung kanyang radiator fan, hanggat maaari isasabay na lang natin ulit siya sa original. So parang ang gusto kasi nung gumawa ng radiator, siguro hindi ko alam, baka sinasabi nila na para hindi mag-overheat, kailangan yung pan erekta na kaagad, no? O isabay na sa makina para hindi mag-overheat. Pero syempre kung nasa normal naman mga bossing, hindi naman kailangang erekta yan, no? Nagre-rekta lang talaga kung halimbawang hindi ganun kaganda na ang system ng ating cooling system, no? O hindi ganun kaganda yung pinapalamig niya. Okay, so hindi natin na hayaan na yung pan naman natin mga bossing ay dire-diretso ang ikot, no? So kailangan ibalik natin siya sa original na pagka nag-aircon saka lang gagana. Pag hindi naka-aircon, yung minute makina gagana. So check upin natin yung linya. May mga ginalaw lang daw sa mga electrical niya, pero sana may hindi problema yung ating sending unit o yung sensor natin. Okay, so yun muna gagawin natin dito sa ating CRB. Papa-pull out natin lahat para makita natin kung ano mga gagawin. Mga bossing, pinag-aralan ko itong pinagawa nung may-ari, no? Na 3 beses niyang pinagawa. Okay, meron na rin namang may 1 taon na rin naman, no? Kasi ang huling ginawa ay November 30 October 10 30-22 Ang unang ginawa nila, may singaw sa discharge hose, kaya nagpalit sila ng fitting saka nag-welding. Sumunod niyan, ito pala muna mga boss, nagpalit ng valve, dryer, nag-flashing ng system. Okay, ito yung unang ginawa kasi 17 Pangalawang ginawa nila, bumalik dahil nagkaroon ng problema sa discharge hose. So ibig sabihin nagkaroon ng leak, kaya nagpalit sila. Ang sunod, compressor. Okay, ito yung sinasabi ko mga boss. Bakit kaya nga minsan nagbibigay tayo ng isang estimate na package na lahat chine-check, ginagawa na, kasi nga anong nangyayari pag hindi mo ginawa ng tama, pa isa-isa yan. Tingnan mo yung mga pagitan, halos same na buwan din at saka taon, tapos hindi rin napapakinabangan ng ganong kaganda. At ang sabi nga ng may-ari, hindi niya nagagamit dahil nagmumotor na lang siya. Una, sa gasolina rin daw, no? Pero ang punto rito mga bossing ay hindi nagawa ng isang trabaho, kaya nagpaulit-ulit, no? So kaya yung mga PPM sa atin online, sa ating mga quotation kung bakit medyo mataas ang nagiging costing o nung estimate natin, minsan mga bossing, ginagawa at ini-estimate ko na yung mga pwedeng
kasama nung ating problema na dinudulog nyo o tinatawag o pinipm nyo sa amin, no? Kaya minsan po mas magandang actual tayo mag-check up o mag-estimate para mabigyan kayo ng kung ano yung muna na pepede at hindi pa sasapat yung pera para gawin yung mga bagay-bagay na yun, no? So kaya wag kayong tataka kung bakit minsan may mga total sa estimate na ganong kataas, kalaki. So yun ay mga pepedeng inunahan na natin yung pwedeng mangyari na parang okay, si compressor maingay na, anong gagawin, overhaul package na yon. So kaya mas mainam mga bossing, tumawag kayo ng personal o kaya pumunta kayo dito, mas mainam. Kaso yung mga malalayo, syempre hindi natin maiwasan na kailangan munang mag-check ng budget bago pumunta sa atin, no? Pero hanggat mari, para sa akin personal at saka actual tayo mag-i-estimate. Okay, yan yung mga ginawa. Nag-cleaning, nag-flashing na sila, pumigay yung hose, sumunod compressor. Okay, kung sana man lang, sinabi na lang na magpalit na ng compressor, magpalit na ng discharge hose, mag-flashing system, so siguro naman kahit pa paano good na yun. Pero nag-isa-isa pa, tapos hindi rin naman ganun kaganda naging resulta. Okay, so tinakpan ko na lang yung pangalan yan. Di naman talaga totally resibo nila yan, parang papel lang din naman. Pero yan yung ginawa, may mga presyo naman Okay, uulitin natin yung kanilang ginawa. Lahat, bababa natin ulit. Okay. Sa mga oxpan natin mga bossing, ito ina-advise na namin na mag-convert na ng mas malalaking pan. Okay, kasi yung original nito isang Mickey Mouse saka isang Denso na nandun. So lahat yan pinapalitan na natin na mas malaki. Kung kaya nung kliyente, no? Kung kaya. Kasi nga, ang naging problema natin, masyadong masikip tong makina nito kumpara dun sa ating Gen 1 na CRB. So, mas naiipon yung init sa engine bay, kaya kailangan mas malakas yung pan hanggat mari. So, dapat na papalitan na mas malaki. Kaso yun nga lang, syempre, kung hindi naman aabot pa yung budget na sa sinasabi natin, yan pa rin yung nangyayari. Pero para sa atin mga bossing, mas mainam kung ma-upgrade na mas malaking pan yan, no? O kagaya nitong ating condenser mga bossing, itong condenser luma na. Okay, ang remedyo, solution lang muna, flashing. Pero kung halimbawang hindi na makaya sa flashing kasi nag-flashing na sila dati, ngayon, yung version naman natin, dahil nga paputol-putol sila, so sa atin sabay-sabay natin gagawin, titingnan natin yung version natin kung magtatagumpay na mas maganda. Pero sa ganitong kondisyon, dapat yung pinapalitan na ng panibago. Kaso anong nangyayari nga, dahil nga hindi pa sapat yung pondo para sa kanya, hindi napapalitan. Tapos ang problema, hindi na pa-flashing na maganda, hindi talaga magkakaroon ng magandang response o pagbabago yung lamig na makukuha dyan, no? Pero sa ngayon mga bossing, papa-flashing lang muna natin. Di ko lang alam kung black oil, pero parang hindi naman. Yung compressor, sisilipin natin kung black oil. Okay, yung DC can bag nya, yun, medyo punong-puno ng langis mga bossing, Ito yung pag minsan na pagpaputol-putol ang trabaho, nauuna yung discharge hose, nauna yung flashing, tapos sa susunod babalik, gagawin na naman, magpapalit, maglalagay na naman ng langis. Okay, ang langis kasi mga bossing ay may mga tamang kapasidad lang sa loob ng system. Ibig sabihin may mga ilang cc, ilang ml lang naman dapat ang nakaload sa ating compressor. Ngayon, pag halimbawang sumobra ng langis yan, isa rin yan sa problema na mag-high pressure. May konting black oil lang yung compressor. May kumakatas na pangit na langis. May mga kumikinang-kinang pang konti, so may ribaba na rin. Kaya nga may ugong tayong naririnig. Mamaya check natin yung compressor. Evaporator niya mga bossing, ito yun. Tama yung langis din na bumagsak sa ating expansion valve. So, hindi talaga maganda yung langis na nasa system na umiikot. Isa sa nagpapahirap ng paano hindi lumamig ang aircon kung yung langis natin na umiikot ay hindi maganda. Unang-una, sobra sa langis, sobrang lapot, black oil. So may pagkakataon na babara yan mga bossing dito sa ating pinakang expansion valve. Lalo na sa condenser mga boss, dahil nandun nakalagay yung DC can bag, yung filter niya nandun, tas maliliit ang butas ng ating condenser. Yun ang nagiging problema niyan. Kaya hindi niya napapalamigla. Tapos ito, kung mapupuno pa to ng langis sa loob, hindi lalo mapapalamig ng ganong kalamig itong katawan niya.
So, kaya lahat yan mga bossing, uulitin natin. Lahat ng mga tubo, mga pipe, mga bossing, tinanggal natin, no? Ito yung discharge na pinalitan nila. So, dyan nagkaroon ng problema. Yan, ito yung pinalitan na nakalagay sa resibo nila. So, pinatanggal natin lahat para ma-flashing. Pati mga o-ring lahat, mga bossing, papalitan natin lahat yung mga dugtungan. Para sigurado tayo. Mga boss, ito yung langis na tumapon sa ating compressor. So, napakadumi. Kaya may ugong yung ating bearing dahil yan. So, papabaklas natin to, papabiyak natin to. Wala, kailangan talaga natin palitan ng mga bearing sa loob yan. Pero sana walang tama yung iba na parte sa loob, no? Para magawa pa natin yung kanyang compressor. Mga bossing, ito yung laman ng ating compressor, ng ating CRV, no? So talagang maraming dumi sa loob, no? At yun yung bearing na sinasabi ko na may konting ugong. Ang maganda lang na nakita ko, walang tama yung ating pinakang ibang kasama sa loob. Itong katol na sinasabi natin, hindi rin gasgas or wala rin basag. So very good naman, kabilaan. Pati yung pinakang bearing dito sa loob, matino pa naman dahil yung balancer walang tama. Okay, so ang gagawin ko na lang dito, palitan ko ng bearing, oil seal, tsaka itong guide na bearing. Para at least mawala yung ugong ng compressor natin. Ito yung umuugong yan mga bossing. So pag hindi natin naagapan yan, pwedeng mag-stack up tong ating compressor. Sayang naman, pwede pa naman Okay, yun lang, palitan lang natin ng mga bearing to. Malamang ito hindi nakapagtanggal ng langis na yung itong second hand natin na compressor. Kaya lahat ng mga dumi na pwedeng na kay compressor, nandiyan pa ikot-ikot lang sa kanya. Okay mga bossing, binabaga ko talaga tong ating bearing na to para hindi ganun katigas paluin, lumabas, no? Kasi maiiwan kasi yung pinakang bearing natin, ang lalabas lang ito. So pag naiwan yan, mahirapan na kayong tanggalin tong bearing. Total, papalitan mo rin lang naman lahat. Okay lang naman na ma-damage sa to. Huwag lang ma-damage tong katawan. Ayun na, mainit-init pa mga boss. Ayan yung kasi yung pinakang rubber niya sa gitna. Yan yung pinakang self-locking niya dyan. Pag uminit na, maglalak siyang mag-isa. Ayun na, tanggal na. Palitan na natin ng bago. Balancer bearing natin mga bossing, ito yan. Okay, natanggal na natin. Tapos yung oil seal natin nandiyan sa loob. Okay, ito yung oil seal nya. Talinis na lang natin muna lahat. Mga boss, yung kanyang pan o circuit membrane nya, medyo maitim na rin yung commutator nya, itong tanso. Carbon brass naman nya, medyo mahaba pa. Papalinis na lang muna natin sa kanila, no? Okay. Okay mga bossing, nalinis na natin yung ating mga pyesa. Okay, isa-isayin natin. Meron lang ako napansin dito mga boss, medyo matalas pa ba ang mata natin? Dagit lang. Okay, mga bossing, ayan. May crack. Okay, so may crack yung... Hindi ko alam kung paano nagka-crack tong aluminum na to. Hanggang doon sa ilalim meron Okay, pati dyan meron mga bossing. Tagos sa kabila. Okay, so sa mga ganitong nakikitaan natin ng iba pang damage yung ating mga pyesa, i-continue pa ba natin yung pagbuo o yung pagpalit ng mga pyesa? Okay, i-continue natin to kung wala pang pamalit na panibago ang ating kliyente. Pero kung meron, papapush natin na palitan na ng panibago dahil nga dito wala na akong magagawa mga bossing. Wala tayo nito. Wala tayong matinong ganito. Hindi ko alam kung bakit nagka-crack yan, or baka talagang kaya pinalitan na yan, o kaya kasi second hand yung compressor na yan. So kung baka kaya nagkaroon siya ng ganyan second hand dahil pinalitan na nila yan,
o napagpalitan na yung binenta rin sa kanyang compressor. Mas mainam yung surplus Japan, mga bossing, para sa akin kaysa sa mga surplus Pinoy. Dahil alam mo naman tayo, pagka hanggat hindi sira, hindi natin pinabalitan o walang problema. Ngayon, ang problema natin sa ngayon ay ano bang magiging desisyon natin dito. Pero isasanggunin natin yan sa ating kliyente. Okay, pakita natin to sa kanya. Mga boss, ito na yung bearing natin. So ito yung bagong bearing natin. Okay, yung may tama na yun, wala tayong magagawa na. Wala na tayong magagawa dyan. Pinakita natin sa ating kliyente. So alam na niya kung ano yung issue ng kanyang compressor. Pero kailangan nating ipagpatuloy para mabuo. Okay, kung hanggang saan ang tibay at tagal, hindi natin alam, no. Pero mamaya pagka na kargahan natin ng Freon, matesting natin kung meron ba siyang ugong nalalabas or meron pa bang ingay nalalabas sa kanya. Mamaya na yun, mga bossing, pagka nag-load na tayo ng Freon. Mga boss, nabuo na natin yung ating bearing. Naupo na natin sa ating shafting. Subuhin ko na lang. Mga boss, leak test tayo ng ating compressor. Nabuo na natin, meron tayong 200 PSI. So clear naman. Pasensya na kayo sa tubig, parang laging umuulan dito sa amin kaya malabo. Okay, negative naman siya, mga boss. Mga bossing, leak test na tayo dito sa ating CRB. Okay, meron tayong 250. Very good naman. So papacheck na lang natin yung ibang mga dugtungan, pero na-check na yun nandun sa ilalim. Binubuo na rin. So naglagay na rin tayo ng foam dyan para kahit paano medyo maganda ang suction ng ating auxiliary fan, syempre. At na-check na rin naman natin yun. Okay, pag wala na, magbabacuum na load tayo ng Freon. Mga bossing, nag-load na tayo ng Freon dito sa ating CRB. Okay, maganda reading. Meron siya reading 20 low side, tapos 175 high side. Pati yung pan niya, mga bossing, nakasabay na sa ating aircon. Tingnan natin pagka namatay. Mga boss, ito na yung file na nating reading. So medyo tumaas ng konti, naging 25 yung low side, walang 200 yung high side natin, no? Kasi tinaas din natin yung hangin doon sa thermostat. Automatic niya, very good naman. Pag nag-off ang aircon, mag-off din naman yung ating fan. So nakuha na natin yung kanyang linya. Ang titestingin na lang namin, mga bossing, pag hindi naka-aircon, ayan o, nag-off yung ating compressor, mga bossing. Kasi ganyan, nakarekta to. Pag unang susi, gumagana na. Okay, nakapatay. Low side tumaas, high side bumaba. Bumalik na. Gumana na, mga bossing. Okay, yung compressor na ugong nawala naman, no? Pero yung crack doon sa loob, hindi natin nagawa yon. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang buhay pa ng compressor natin. O, yun na lang obserbahan ko. Very good naman na yung lamig natin. Tingnan natin sa loob. Pag uminit yung makina, kailangan gagana ng hindi naka-aircon. Okay, lamig na nakuha, mga bossing. Nasa 5 na. So nag-automatic. Thermostat niya halos naka-full. Hangin niya medyo 1/4. Taas natin konti. Okay, yun na lang ang i-obserba natin. Medyo maganda naman yung nangyari dito sa ating system. Nalinis natin ng tama, valve dryer, napalitan natin yung pinakang compressor kahit pa paano na-repair natin, no? So palagay ko naman mapapakinabangan to ng ating kliyente. Okay, obserba lang ako, tapos papasalamat tayo sa ating kliyente. Okay, mga boss, okay na yung ating Honda CRB. Okay, papatestingin na lang natin doon sa ating kliyente kung anong resulta. May konti akong vibration na naririnig, pero hindi ko alam kung doon sa mismong compressor din or doon sa ating alternator, pero papaobserbahan natin yan. At syempre magpapasalamat muna tayo. Papasalamat tayo kay Boss Mark, tama? Okay. Ayun, Boss Mark, Tagig. Taga-Tagig. Ayun, Boss Mark, salamat na marami sa pagdayo. Yung mga yung mga nakita natin. So tingnan natin kung hanggang kailan yun, ano? Basta ang magandang nakita natin lahat, na-check natin isa-isa yung system mo. Detalyado. Ayun, oh. Ayun, oh. Salamat na marami, Boss Mark. Oo. Ito yung nakuha yung tamang lamig na
Pero maganda naman yung nakuha namin mga bossing no kanina kasi naka 5 degrees Celsius kami. So very good naman yung reading din sa labas. Marami lang talagang kumbaga sinabi ko kay Boss Mark na mga pag-budgetan na rin niya yung mga nakita namin mga maliliit na problema. Hindi lang pala maliit, malalaki pala mga bossing kasi compressor pala. Okay, pero at least may mga nagawa kaming tama sa ngayon. Oh, yun lang no, kumbaga gusto namin perfectin pero syempre kailangan na magpalit ng piyesa. Kaya Boss Mark, salamat na marami. Thank you. God bless sa'yo at ingat-ingat po lagi. Balitaan mo rin kami kung anong resulta. Budget na ulit. Sige po. At kung ano yung mga pwede pa, kagaya ng pan. So, tingnan na lang natin kung anong mauuna ha. Okay. Salamat, Boss Mark. Okay, God bless sa'yo. Thank you. Ayun lang mga bossing, salamat na marami. Siyempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you. I don't want it.